Finally mga brothers, nilabas na nga ng Honda Motorcycle ang bagong version ng Honda ADB Road Sync and ABS version. Nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na maikutan at matestay dito sa isang initial impression ride. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa mga naisuporta ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na po kayo at i-share ang ating episode para lagi kayong updated sa ating mga social media account. So mga brad, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, nasa harapan na nga natin ang bagong version ng Honda ADB 160. Ito nga yung Road Sync. Nasa harapan natin ngayon mga brothers is yung kanilang matte color white, no? Madidistinguish nyo po na Road Sync siya sa kulay at saka sa emblem. Ayan, gold po yan. Tapos yung isang kulay na nilabas nila, nire-review kasi ng mga iba nating kapwa vlogger, gloss brown naman. Then pakita tayo dyan ng ating B-rolls, no? At i-comment nyo po kung anong gusto nyong kulay, yung gloss brown o itong matte white pagdating dito sa Road Sync 160. Tapos meron silang ABS version mga brothers, yun po yung matte green, matte black at saka gloss white sa standard version. Okay, so bago natin pag-usapan yung mga presyo niyan, alamin muna natin kung anong mga nabago dito sa bagong Road Sync ng Honda ADB 160. Okay, no? So same pa rin naman ang kanyang body dimension habang iniikutan natin siya. So yun pa rin naman yung nakasanayan nating ADB. Nakagis na natin magmula sa front facing, dito sa likod, same pa rin yung design ng taillight, may naka-X, upright yung position ng muffler, no? Yeah. Okay, so dito sa harapan, start tayo. Meron tayo ritong adjustable na windscreen. Clear po yan. At syempre, nire-retain pa rin dito ng Honda yung kanilang masungit na design pagdating sa headlight. Dito kay ADB mga brothers yan. LED po yan na super white. Daytime running light natin. Turn lights natin, LED rin. Ingatan nyo lang po dahil hindi yan flexible, no? Meron tayo ritong matte finish na front fender. Of course, naka-ABS ang front brakes nito with a 2-piston pot caliper branded by Nissin Noodles, no? At meron tayo ritong conventional telescopic fork. Meron naman tayo ritong tire size na 110 by 80 at 14 inches wheel mags, no? Federal po ang brand nito at syempre tubeless na rin yan mga brothers, no? At ito po naka-powder coated yung kanyang mags na parang bronze brown finish, no? Made in Indonesia, Honda Indonesia nito. Ang ganda rin ng gulong ng Federal, oh. Ayan, no? Sobrang ladkit niya, no? Makapit ito, no? At safe na safe gamitin sigurado. Alright mga brothers, dito sa side profile naman at ito ikutan natin itong kanilang gloss brown. Baka yung mga nag-ano dyan sabihin puro matte white lang tayo sa Road Sync. Ito yung gloss brown mga brothers. Isa sa napansin ko sa kanyang side profile bago na tong pisngi niya ito, may air intake dito. Ayan, oh, may butas siya, oh. Papasok din to papuntang makina. Ito lang naman yung binago nila at hindi mo masyadong kalata pagka nilapitan mo lang, no? At ayun nga, sabi ko, madidistinguish nyo pagka Road Sync version, gold to, ADB 160. Parang nga siyang bronze o parang gold, o parang ganon Ang ganda ng pagkakaano niya, no? So eto, meron tayong mattings dito. Pwede nyo naman palitan yan. Tapakan ng pillion, no? Aluminum po yan mga brothers. And takip ng ating radiator. Alright, so sa kabilang side, same pa rin naman. Ito nga yung sinasabi ko, may air intake dito. Parang mas lumapad yung pisngi ngayon mga brothers. So ayan, oh. O diba? Alright, so konting accessories lang to. Gwapo lang to, top box, side box, okay na to, diba? So ito yung ating side stand. O diba, same din yung tapakan dito. Alright, so ikutan natin na 360 itong brown para makita nyo rin mga brothers yung pagkakaiba niya doon sa matte white, o diba? Pagdating sa kanyang riding ergonomics mga brothers, ito pa rin naman ang nakagis nga nating ADB 160 pagdating sa kanyang dimension. Meron nga itong kabuuang bigat na 133 kg. Sa kanyang seat height, pumapalo ito ng 780 mm at ang ilalim nito ay umaabot ng 165 mm in ground clearance. Ganun pa rin itong si ADB, pagka sinakyan mo
comfort agad ang iyong mararamdaman dahil sa lapad ng kanyang upuan at mataas ang kanyang manibela na naked style. And for the reference, meron lang tayong taas dito na 5'4" in height at may reach lang tayo sa braso na around 20 inches. Skinny build lang po tayo at ganyan po ang itsura ng isang katulad ko pag nakaupo na dito sa motorsiklong ito. Napaka-comfy nga nito mga brothers at talaga namang mag-i-enjoy kang maninuhin kahit buong araw mo pa itong gamit. Lalong-lalo na sa mga owners ng Honda ADB 160, alam nyo po yung tinutukoy ko. Kaya naman pagdating sa kanyang riding ergonomics, wala tayong po problemahin pagdating sa comfort. Alright mga brothers, dito meron tayong two-tone upholstery, no? So may black and then meron tayo rito nga parang dark gray, no? Iba rin po yung texture dito sa pillion section at makinis naman dito sa driver section. Ayan, pag kinukurot ko, makapal po ang upholstery na nilagay dito ng Honda at makapal po ang foaming nitong upuan ng ADB at isa ito sa mga selling point ng motor na to. Pag inopen natin, taran! Alright, so malaki po yung compartment. As we check po dito, pag naglagay tayo ng helmet, itong helmet na gamit ko is classic. Subukan nga natin kung maano natin, masasara natin siya. Nako, negative mga brother. Siguro depende na lang sa shell kung mas mababa yung pinaka pagkaumbok ng helmet nyo o half face, pwede rito, no? Ngunit ganun pa man, malaki yung compartment nya, makakapaglagay kayo at meron din siyang helmet hook. May stopper to. Ayan, nandito yung tools, nandito yung manual. Okay, so going dito meron tayong 8.1 liters fuel tank capacity. Madali lang buksan, may patungan pa, o di ba, napaka-kumbenyento. Alright, ang ating lug compartment, meron tayong USB charging port, pwede kayo makapag-charge ng inyong cellphone, no? Siyempre naka keyless din tayo rito. Nandito ang ating seat button and fuel button, no? Pa-turn-turn na lang kayo dyan. And of course, ang pinaka binago o dinagdag dito ng Honda, yung kanyang 5-inch TFT display. So kung dati po o sa ABS version nandito yung controls, ngayon nandito na sa inyong left side o left hand, no? So ito po, left, right, tapos up and down, no? Meron na rin siyang pass light. Ito naman yung maganda rito sa road sync, no? Madali na mag flasher, manilaw-nilaw. Okay, so ito po yung pinaka parang default nya. So pagka meron po siya rito menu, no? Sa pagka in-up nyo po, makikita nyo total kilometer. Ganun din sa down, ito yung kilometer per liter nya. Then trip A, then trip B. So ayan, okay. So kung gusto nyo pumunta ng menu, left, right side, ayan, click nyo yung right side. Ito po yung kanyang trip A, yan. Pwede nyo rin dito makita average fuel consumption, average fuel consumption sa trip B, ayan, no. Tapos average speed. Tapos pag binak nyo, madali na naman siya kontrolin eh. Yung kilometer per liter nya. Pagka binak nyo, pagpunta kayo sa gitna, yung odometer nya. So pwede nyo rin i-reset yan dito, okay? Then pag binak nyo, nandito na kayo sa kanyang settings. Ayan, pag pinasok nyo yung settings, yung function 1, trip A auto preset. Ayan, display. So makikita nyo dyan display type. Pwede nyo baguhin, circle, simple. Ayan, so ang pinaka default nya is bar, okay? Ayan, o. Pwede nyo balik tayo sa bar. And then yung brightness nya, auto na lang natin. Background, kung gusto nyo gawin ng black, auto na lang, depende sa liwanag. Favorite info, pwede nyo rin bagiin pala ang mga information nya, pag ganito o pag ganyan. So balik na lang natin sa favorite switch. Ayan, trip reset lang. And then air temp. So meron ba ba tong air temp na to? So no idea rito, balik na lang tayo. Then general settings, date, yung unit nya, kilometer, kung gusto nyo baguhin yung date, language, restore, and also yung kanyang Bluetooth connectivity. Ito na po yung road sync. So da-download nyo si road sync para makita nyo po yung motorsiklo sa inyong cellphone. So nandun lang naman yung navigation, phone connectivity, music, ayan, yung mga typical na nakikita natin. Ta service, maintenance, no? Ayan, oil change, battery voltage, water temp, warning info, PMS, periodic maintenance, ayan. Tapos system information, ayan, yung software nya, tsaka yung hardware nya, ayan. So ito lang naman yung pinaka parang binago o in-improve dito ng Honda, yung TFT display at saka yung road sync, tapos yung mga switches dito, no? Left and right, no? Ang isa pa sa ko, yung trademark ng Honda rito nawala kasi yung horn ayan, lumiit na, parang sumasabit na siya, hindi kagaya katulad dati dito, di ba, ganyan, kasi nga nandito na yung switches ng ating display, no? Tapos nandito yung on and off ng traction control, hold nyo lang po yan.
gusto nyo i-off, tapos hold nyo ulit kung gusto nyo on. Pero good thing may flasher, no? Ito lang yung pinaka parang ano, medyo nawala sa pinaka ko, pero meron naman siyang palatandaan niya. Ayan, no? Parang gatla rito, so madali pa rin naman i-approach, no? Handle grip, sakto sa large na kamay, bakal na bar and bar, non-adjustable na levers, no? Basic o standard na side mirror, and then naked handlebar, syempre pa, stop start system, no? Hazard switch, no? Ganito yung busina dati. O, ito talaga yung pattern ng Honda. Electronic starting, and then non-adjustable brake lever. Same din dito sa handle grip, no? At saka sa side mirror. Alright, dito sa likod mga brothers, meron tayo ditong split na metal na grab bar. Ayan, matte black finish po ito. Pero syempre marami na rin naglabasan na bracket ngayon. Makakabitan nyo ng top box itong bagong ADB ng Honda mga brothers. Same pa rin naman, no? Meron tayo ditong malapad na LED taillight. Ayan, letter X po yan. Turn lights natin LED na rin with a reflector at ilaw, no? Ang fender natin dito maporma siya, makikita nyo naman, no? Diba? May tapes pa yan dito. Single exit ang ating muffler, naka-upright yan. Goods na goods to pag nilulusong nyo sa mga mabababang baha o ilog kung sakali, no? At syempre yung pinagmamalaki ng ADB, ang kanyang rear shock, Showa na debaso po. Ayan, dual shock po yan mga brothers, no? Non-adjustable po yan. Malinis ang ating underneath, madali nyong malilinis, no? At naka single pad piston caliper din ito, branded by Nissin. Syempre may ABS din ito, at meron din itong Honda Selective Torque Control o yung kanya pong traction control system para pa safety at hindi umislide ang ating motorsiklo. Dito sa kabilang side, ayan, same pa rin. Meron tayo ritong ESP Plus o Enhanced Smart Power for more power and less fuel consumption sa makina. Malinis ang panggilid natin, o diba? Alright, sa makina, same pa rin to mga brothers, na merong 157cc to be exact. Single cylinder, single overhead cam na 4 po yung kanyang valvula. Of course, naka PGM FI na ito ng mismong Honda with the ESP features for more power and less fuel pagdating sa kanyang fuel consumption. Kaya nga nitong dumulo mga brad ng 15.8 horsepower at 8,500 RPM at kayang umarangkada ng 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Naka-liquid cooled ang scooter dahil mataas ang kanyang compression ratio na umaabot ng 12.0:1. Habang meron na lang tayo ditong electronic starting. Aba mga brad, pagdating sa kanyang fuel consumption, kaya nito makatipid ang around 45 km per liter ayon niya sa papel ng Honda. Alright mga brothers, ito na ang ating initial impression ride para dito sa bagong Honda ADB 160 Road Sync. Alright, okay sir. Ito, mabilisan lang to. Susundan na natin si boss. Alright, ganda, kitang kita ngayon yung TFT mga brother. Tirik ang araw ngayon, tanghalin tapat. Mas na-appreciate ko, parang naka-auto brightness na rin itong TFT niya. Nagbabago yung kulay niya, nagiging dark theme, tapos nagiging white. Mas na-appreciate ko dito yung TFT kasi kita mo, hindi kagaya doon sa dating na-review natin na ADB na unang version, negative style. Tsaka yung ABS version kasi, negative style yun eh. Medyo hindi mo na masyadong kita pagka tawag dito, pagka ganito nga ang senaryo. Pero to kitang kita mo, tsaka to may panel dito, which is good. Iba feels ko ngayon sa ADB ng Honda. Ganun pa rin siya, ang liksi niya sa ganituhan. Yun, dinaan tayo rito ni boss, ayos Woohoo! Iba ngayon yung iba ngayon yung road sync mga brothers. Feel ko lang kumpara doon sa unang version na test ride natin.
na ADB doon sa kay Kuya Ruben. Iba siya ngayon. Suspension check, naka-Showa yung likod. Ayan ganda maglaro, goods. Iba talaga pag si Honda. Tsaka ito yung pinaka gusto kong kulay, itong gloss brown. Mahilig kasi ako sa brown mga brad Ayan yung araw nasa likod natin, kitang kita yung TFT display. Dito rangkada natin siya. Woohoo! Dito susubukan natin yung braking test. Braking test. Okay, sir. Sige. Good. Alright. 1, 2. Kuya Boyet, kasama ko. Yun lang, yung side mirror, gumahang. Alright, doon natin braking test. Takbuhin natin ang around 60 na kagad. 50. Brake. Stop. Ay, ilang segundo kaya yun. Nasa 55 tayo nang-preno tayo. Goods. Lakas niya, grabe. Iba yung ADB ngayon. Hindi ko alam, pero may something siya. Tsaka parang iba yung setup ng handlebar. Mas komportable ako. Last na kurba-kurbada. Sarap. Nakaka-enjoy talaga dito sa Honda Safety Driving Center mga brother. Iba talaga rito mag-test ride. Kasi matetest mo na halos lahat ng ng motor dito Although hindi mo siya malalayo, pero kahit paikot-ikot ka lang, talagang masusulit mo siya. Goods. Yes. Kahit sandali lang, mga nakailang minuto lang siguro tayo, pero yeah. So mga brothers, naikutan na natin at nasakyan na rin natin for the first time itong Honda ADB 160 Road Sync. At pagdating sa kanyang presyo, meron itong updated price ngayon 2026 na 174,900 pesos. At kung gusto nyo po itong kunin ng terms, mayroon po itong minimum down payment na 26,235 pesos. And for 3 years mga brothers, meron kayo ritong monthly na 7,359 and rebated na po yan. Para naman sa mga brothers sa ABS version, meron itong SRP na 167,400 pesos. At kung gusto niyo naman itong utangin, meron itong down payment na 25,110 pesos. And for 3 years, meron kayong monthly na 6,915 pesos. Once again, sa mga interested pong mag-apply ng installment or terms online, pwede nyo po akong i-PM or call and text sa ating cellphone number para po kayo ma-assist through Cebuana Cycle Financing. At syempre pa mga brothers, mag-comment na rin kayo ng yes kung nagustuhan nyo itong bagong Honda ADB 160 Road Sync and ABS version. At ano-ano pa ba sa Honda ang gusto nyong pa walk around review, i-comment nyo na rin sa ating comment section. And once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motor siklo. Alright.